bata? Magandang araw po, Ginoong Buo. Sige, magsiupo mo. Napaka-importante ng leksyon na ito dahil ito ay tungkol sa climate change. Kaya, simulan na natin. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, sir. Sige, ilang minuto na lang at tapos na ang klase ko. Meron ba kayong mga katanungan? Sir, Yes, Rico? sir, ano po bang mga epekto ng climate change dito sa ating komunidad? Lalong-lalo na po sa ating mga palayan na siyang nakakarami dito sa ating lugar. Mabuting tanong. Pero, oras na. Mabuti na rin na naitanong mo yan dahil yan ang leksyon natin para bukas. Paalam na mga bata? Paalam na po, Ginoong Buo. Sige, magsibilog na ang bawat grupo at umpisahan na natin ang ating activity. O mga bata, nasiyahan ba kayo sa ating activity? Opo, sir. O Rico, nasagot ba ang tanong mo nung una? Opo, sir. Marami na po palang namamatay na palay dahil sa pabago-bagong panahon. Sir, suggestion ko lang, dapat natin ibahagi at isipubliko ang mga natutunan naming epekto ng climate change sa palay. Gumawa po tayo ng isang awareness campaign. Sangayon po ako dyan. Kung may papatupad yan, maraming makakalam at meron na ding makakatulong sa grupo ng mga magsasaka. Sir, sasakahan po nila Rico. Sigurado ako makakatulong ito sa kanyang mga magulang at sa mga magsasaka na katabi ang palayan nila. Magandang ideya ninyo. At alam ko na kung sino ang makakatulong. Sumangguni kayo sa Department of Agriculture. Yun po ang dahilan, sir. Kung bakit nandito kami ngayon, Sir Cortez? Sana po, sir, tulungan niyo kami sa aming gagawing kampanya. Ngayon alam ko na kung bakit napunta kayo ni Ginoong Buo dito. Maganda yung suggestion. Bilib nga ako sa inyo dahil ilan lang makabataan ngayon gumagawa ng aksyon ukol sa mga naranasan ng palayan natin. At nang dahil doon, tutulong ang Department of Agriculture sa iyong gagawing awareness campaign. Salamat po, sir. Magandang araw po. Magandang din po. Ako nga po pala si Miss Zamora at mula po kami sa Department of Agriculture. Naparito po kami para ibahagi sa inyo ang ilang paraan para mas makabuti ang ani sa mga palay kahit pabago-bago na ang klima natin ngayon. Ito nga po pala si Mr. Cortez at isa po siyang rice specialist at siya po ang magbabahagi sa inyo ng ilang kalaman para mas mabubuti ang kalagayan nating mga palay. Magandang araw po. Magandang araw din po. Okay, so dahil nakakaranas tayo ng pagbabago ng klima o climate change, nagbabago ang temperatura at ang amount ng rainfall na siyang nagdudulot ng pagbagyo, tagtuyot at pagbaha na nakasira sa ating mga pananim at nagpapabago sa dami ng ating mga ani. Nararanasan nga po namin yan. Bumababa na po ang aming ani, nababahala na po kami. Oo, nakabahala nga ito. Ngunit may paraan din naman upang maibsan ang epekto ng climate change sa ating mga pananim. Una ay ang pag-aayos ng sistema ng ating irigasyon. Irigasyon po? Oo, konektado dito ang pangalawang paraan. Ito ay ang pagkontrol natin sa dami ng tubig na ginagamit sa irigasyon. Paano po ba nakakatulong ang pagkontrol namin sa irigasyon? Sa pagkontrol nito, nakakatipid tayo ng 16 hanggang 35% ng tubig na hindi nakakaapekto sa ating ani. Nakakatulong din ito sa pagtaas ng ating kita dahil nababawasan nito ang mga farm inputs na ating nagagamit. Isa pa ring paraan ang pagde-develop ng weatherproof farm equipment at post-harvest facilities. Weatherproof po. Ano po yun? Ito po ay mga kagamitang nagpapatibay sa ating mga palayan laban sa pabago-bagong panahon. Sir, wala po kasi kaming sapat na pera para makabili ng mga high-tech na mga kagamitan na iyan. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong kami. Papahiramin namin kayo ng mga equipment upang may sagawa ang mga techniques na ito. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Ngunit may isa pang paraan at ito ay ang paglipat natin sa panahon ng pagtatanim na angkop sa panahon natin ngayon. Bakit naman? Kasi hindi natin mababago ang pangyayari sa ating kalikasan. Tayo na lang ang mga adjust upang makasabay tayo dito. Oo nga po,
Sa ganong paraan, di masasayang ang mga pananim dahil sa mga kalamidad. Maraming salamat po, sir. Ang dami naming natutunan. Walang anuman, masaya po kaming makatulong. Uy, marami palang paraan para maka-adapt ang ating mga palay sa climate change. Oo nga no, kabilang dito ang pag-iiba sa panahon ng pagtatanim at pag-aayos ng mga sistema sa irasyon. Ang dami kong natutunan sa pagbisita ng Department of Agriculture doon sa aming sakahan. Ang ganda siguro kung malalaman ito ng lahat ng magsasaka dito sa Pilipinas. Oo nga no, kung may magagawa lang sana tayo. Meron. Ha? Ganito, paano kaya kung magsasagawa tayo ng isang info drive dito sa paaralan para malaman ito ng ibang estudyante, lalo na yung mga estudyante na yung magulang na magsasaka. Sa paraan na ito, maibabahagi nila ang kanilang nalalaman sa kanilang mga magulang. Oo nga no, para may sagawa yan, kailangan natin makipag-ugnayan sa SSG, SGC at Department of Agriculture. Maganda yan. Tapos, gumawa tayo ng Facebook page para mas marami ang makalam nito. Sa ganyang paraan, makakatulong din tayo. Hindi man sa lahat, may mga ibang magsasaka namang makakalam sa mga impormasyon na ito. Umaga po sir, nandito po kami para ibahagi sa inyo ang epekto ng climate change sa ating mga palay. Ito po ay base sa aming pag-aaral. Sa tingin ko, okay yan. Pero kailangan nyo magbahagi ang SGC, SSG officials at maging Department of Agriculture upang masagawa ang programa. Dahil dyan, hihingi po kami ng tulong sa inyo upang magsagawa ng info drive at symposium. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Climate change ang kalaban ng ating palayan. Ito'y dapat tugunan na tayo'y magtulungan. Kailangan may gawin tayo dito, lalo na ang mga kabataan. Ang pamimigay ng mga flyers sa mga tao ay makakatulong at pagdidikit ng mga posters upang ang lahat ay makaalam. Sino ba ang mahilig mag-Facebook, Twitter o kung ano-ano pang social media? Kaysa sa pagpo-post ng mga walang kabuluhang status at paglaganap na wala talagang forever, mas mabuting i-post natin ang mga paalala sa mga nangyayari sa ating palayan sanhi ng klima ngayon. Magagamit natin ang social media para sa paglaganap ng impormasyon, maging ang ating mga cellphone ay maaaring mag-instrumento din sa pagpapaalala sa ating mga kaibigan, kapamilya, o sino mang tao na may kaugnay sa atin tungkol sa palayan at pag-angkop nito sa pagbabago ng klima. Maraming salamat po. Katapos nun, kinilala ang aming gawa. Ginawaran kami ng aming paaralan at ng aming probinsya. At yun ang kwento ko. Kwento ng isang infomedyary. Kalat ang balita tungkol sa pagsasaka upang malabanan